Makasama po natin ngayong hapon si Congressman Franz Pumaren mula nga po sa ikatlong distrito ng Quezon City at chairperson din po ng House Committee on Transportation. Isang tabi na muna natin dahil maraming umiinit yung ulo pag yun yung topic. Ito hanapan natin ng solusyon naman. Itong ang epekto ng tensyon sa Middle East dahil nga isa doon sa mga pangunahing apektado noong pag-suppress dahil nga syempre medyo magulo doon yung supply ng langis na galing sa Iran apektado at dito sa ating bansa ang unang apektado diyan ay ang jeep. Diba? Correct. At saka yung mga naghahanap buhay at pangunahing pinagkukuhanan ng hanap buhay ay langis. Ito tanungin natin, Kong Franz, ano po bang balak nating gawin? Ano po ba yung nakikita nating solusyon para nga masiguro na maproteksyon na naman yung mga kababayan nating magiging apektado nitong inaasahang pagsirit ng presyo ng produkto ng petrolyo? Well, anyway, sa mga nakikinig na nanonood, magandang hapon po. Well, bilang Chairman ng Transportation Committee, alam po natin yan na pinasok po natin sa ating budget yung tungkol po doon sa fuel subsidy. And of course, nakasaad po sa batas, yung sa train law natin, na pag pumalo po na $80 per barrel yung mga krudo, pwede pong tanggalin, bawasan po ang excise tax. Ano po ba yung fuel subsidy po natin? Ayan po yung nilagay po sa budget na 2.5 billion. Yan po ay para sa mga jeepney operators, in fact pati mga jeepney drivers, in short, yung ating ang kabuhayan is yung nangangailangan ng gasolina, ng krudo. And of course, we have to weigh things din. It's not only yung kung anong viability ng pag-implement ito. We have to look at the side of the operators and also at the side of ng mga commuters din po natin. Okay. Kung Franz, sa tingin niyo po, gaano karami yung maaapektuhan dito po sa inaasahan natin na epekto nitong umiinit na tensyon dyan sa Middle East? Well, ito napakalaking sector po itong ating maapektuhan dito. Actually, pati rin yung gumagamit ng kerosene, apektado rin dito dahil sisipa din ang presyo. Ako, tinitingnan ko po yan. Depende talaga sa pag-usad ng, alam naman po natin, hindi matatapos to ng next week, the week from now. So, it will take some time. Pwedeng reviewin kung paano ang pag-i-implement po nito na kailangan balansyado po At partner, ikaw nagko-cover naman ang kanya. Alam ko yung isang araw nga yung unang istorya mo, yung inventory na inilabas ng Pangulo. Hindi po kaya, Kong Franz, pwedeng pabilisin na natin yung inventory habang mura pa, bumili na muna tayo ngayon ng supply. Hindi na po ba pwedeng dagdagan yung supply natin muna sa ngayon? Well, upon my research, ang alam kong inventory natin is good for 50 to 60 days. But ang question ngayon, kung tama yung maganda yung ganyan na suggestion na kung pwede bumili, ang tanong dyan kung mabibili pa rin natin sa murang presyo. Kasi tandaan po natin yung tension na nangyari sa Gulf States, sa Israel, apektado po yung pagdi-deliver, yung dinadaanan po ng mga barko po Okay, doon naman po tayo sa mismo si Pangulo ang nagsabi na kakausapin yung Congress at Senate na bigyan siya ng special powers. Ano naman po yung reaction niya po dito? Well, sa special powers po isang pagpapatunay ng ating presidente ay naghahanda sa mga darating pong araw kung ano po mangyayari. Yung special powers, syempre, titignan po namin, bibigyan po ng importance yan. Syempre, tignan natin kung anong laman yung emergency powers na hihingin niya. Kung tungkol naman dyan sa ganyan na bagay, sa gasolina and everything, of course, i-accommodate po natin yan. But we have to look at the whole picture. Kasi pag tinanggal po natin yung buong excise tax, we have to weigh din yung government funds na mangyayari. So, I guess yung economic team ng presidente is they need to review that. Kasi yung income na nag-generate natin. So, we have to balance yung both sides Yung kapag tinanggal po yung excise tax, mga gaano po kalaki kaya? Ganito po, ang gasolina is 10 pesos, ang diesel is about 6 pesos, ang kerosene is about 5 pesos. Ang tatanggalin? Yun ang excise tax. Excise tax mismo. Per liter yun. Pero kung ibig sabihin, kasi parang a prediction, parang mga nasa 6 pesos din, yung pwedeng sumirit sa diesel. So pwede palang mag-cancel out yung pagtaas. Yes, but
Yan sa ngayon na gano'n ang itataas. Pag nagkaroon talaga ng halos araw-araw na bakbakan doon, baka mabilis ang pagsipa ng presyo. So, we really have to weigh things. Yung economic team ng ating presidente, yung ating sektor, and ating mga commuters and consumers. Doon naman po sa ibibigay na subsidy kapag 'di ba, masyado nang naapektuhan yung transport sector. Sapat po ba ito para sa lahat ng mga posibleng maapektuhan? Well, kaya nga nung kanina na-mention ko, naging 2.5 billion ang ating subsidy. In fact, napanood ko kanina yung pronouncement ng ating acting secretary si Banoy Lopez na yung mga apektado ay dapat nagbubukas na po sa land bank na account dahil doon po padadaanin yung ibibigay na subsidy na tulong para sa mga ating mga operators at mga drivers. Ito na po ba yung pinakamabilis na pwede natin gawin, Kong Franz, yung subsidy? Yes, as of now, yan ang pinakamabilis. And of course, we have to look at the request of our President, yung emergency powers, na makakadagdag din po ng tulong dahil pagbigay natin ng subsidy, tapos yung ang ating pagbawas ng excise tax, malaking tulong din po talaga yun. Yung long term po kaya, bago tayo lumipat sa ibang topic, yung long term po, ano po yung nakikita nating solusyon kaya? Well, in long term talagang it's so hard to predict how long tatagal tong gerang to. But basically what we have right now is under my committee, siguro i-request ko ang LTFRB na magkaroon ng talaga masusing pag-aaral in terms of pag-i-increase ng pamasahe o kung ano man mga additional na benepisyo na pwedeng ibahagi para at least medyo makatulong sa atin. Yung paggamit po kaya ng e-vehicles? Yes, in fact, ang EV vehicles is talagang pinupush po natin yan dahil nga ito isang malaking tulong. And of course, aside dyan, kung talagang nahihirapin ng ating mga commuters, probably we can request yung mga LGUs, yung mga ibang mga agencies na mag-provide ng mga libreng sakay. Kung talagang hindi nila kakayanin yung mga presyo. Pagsipa, if ever in the event, natataas po yung pamasahe. Of course, yan ay yung mga sa last resort na po yan. So hindi ba pwedeng ipanukala din natin sa Kongreso na wala munang taas pamasahe, ganon? Well, ganito rin yan di ba? Kagaya sinasabi ko, ang LTFRB ang i-request natin na pag-aralan yan. Siyempre, sasabihin din ang huling nagtaas ng pamasahe tayo is 1 peso was about 2023. Now, ititimbangin po ng LTFRB yan. May pending request ngayon ng taas ng pamasahe. Siyempre, mas lalong lalakas ang justification ng nagre-request dahil tumataas po yung presyo. Ngayon din naman, titignan mo rin na other side of the coin kung yung posisyon po ng ating mga commuters. Pag nagtaas, tataas din, lalo mahihirapan. So, yung overall picture, we really have to analyze and talagang get the complete data para makapagbigay tayo ng tamang yung LTFRB. Iba-iba tayo ng topic, Kong Franz, dahil nga si House Majority Leader Sandro Marcos naghain ng panukalang batas na gawin na ng krimen yung road rage o yung anti-road rage bill. Kamusta po ang suporta nito sa Kamara? Actually, panglima na po yan kay Majo Sandro. May 5 nag-ahin dyan. Yung una, yung kay Kong Dino Tanwatco, kay Kong Ador Plato, Kong Jam Baronda, yung Sayap Brothers, and panlima na po ito kay Kong Sandro. Actually, yung road rage na yan, dapat idinig ko na po yan about 2 hearings ago. But because of the issue doon sa Allison, yung lumubog na vessel, so yun po ang inuna natin. But ito pong bago mag-file si Majo Sandro, may naka-schedule na po ng March 11. Ididinig na po yung next week po yung mga bills na yan. So very timely. I guess kung titingnan mo po yung data na kuha naman natin sa MMDA, out of yung mga sa accidents, hindi naman mga human error o vehicle na puro yung ganyan mga nag-init ang ulo, road rage. Actually, kahit yung mga nagbibisikleta, meron ako nakitang clip.
na hindi naman siya tinmaan pero montik. Anong ginawa niya? Nung stop, hinabol, hinampas yung side mirror and everything. Yan, isasama po natin yan. Psychological. Yes, oo. There's no room for that di ba? Dapat maging of course it's easy for us, easy for me to say na maging pasensyoso, but we have to make sure na wala naman sanang ganyan pangyayari. Diyan nagkakaroon ng talagang gulo di ba? Kasi humahantong palagi sa physical injury lamang. Okay lang kung physical, minsan nagkakabarilan, nagkakapatay, nagkakaksakan. Ang mahirap. Pati yung kasamang anak, kasamang asawa na nadadrag into that mess, di ba? At saka kung gagawin na siyang isang krimen, magdadalawang isip na kasi may kulong at multa na ito. Yes, yan ang pinaka-importante. Talagang dapat maitanim na sa ulo ng mga motorista yan. Bagong ka mag-init ang ulo, mag-isip tayo muna, huminga ng malalim. Lahat naman tayo may mga moments, lahat naman tayo minsan pagod sa trabaho and everything. But sana, hinga tayong malalim, mag-isip mabuti, bago tayo magalit. Siguro, worst mo pwede sabihin, sigawan, i-curse, then that's it, di ba? Based sa inyong pag-aaral sa inyong komite, ano ba yung usually na nagkukos nitong road rage? Kumbaga, saan nagsisimula ba talaga? Well, ang typical niyan is minsan nagawa ng parking, okay, na maghahabulan. Pangalawa is yung medyo nakat ng lane, di ba? Pangatlo, yung medyo gitgitan. Ang term nga natin dyan, medyo nagka-machuhan lang di ba? Yung Bruce ego, di ba? Lalabas na, matapang, everything. So, yun ang mga typical insidente na nangyayari, di ba? Yun nga kong friends, yung yung tumatayo sa parking space, yung Yes. nagre-reserve. Ang daming ganyan. Alam mo, sa atin lang nangyayari yan di ba? Agawan dyan, nag-aaway, di ba? So, I don't know if you can recall several, lumalabas na lang age ko, several decades ago, yung sa Loyola Memorial Park. Ay, opo, sa nagkabar- Marikina. Agawan ng parking yan, yung tumayo, di ba? Ganyan nangyari, di ba? Pwede bang maisali dun sa... Kasi yung nakatayo, wala namang lisensya yun, kung France. Paano yun? Alam mo, kaya nga pag hearing natin sa March 11, lahat po yan ihimayin natin. We will make this a legacy bill na talagang it's about time na naman magkaroon ng ganitong batas And of course, yung counterpart natin sa Senate, siguro naman sila agree with us. Right. Hindi natin totally ma-eradicate yan, pero mami-minimize na natin yung mga ganyang krimen. So, hindi lang pala road rage. Parking rage niya. Sa parking, talagang dami nag-aaway din di ba? Diba? So, pwedeng ilagay sa isang section yun Kung tsaka isama nyo na rin yung mga hindi sumusunod sa linya ng parking, minsan dalawang slot Alam yung mo, kinukuha. sa totoo lang, ako inis na inis dyan, di ba? Yung parang, kung hindi ka marunong mag-drive, as somebody, may mga drivers na makiusap ka, i-drive ng i-park ng maayos, di ba? Siguro, kung friends, mensahe na lang kasi usually maraming nakikinig. Drive time tong oras na ito. Baka mensahe kayo dun sa mga drivers na nakikinig sa atin ngayon. Well, kagaya ng sinabi ko, easy for me to say na medyo chill lang tayo, cool lang tayo. Alam ko, minsan pagod tayo sa trabaho, pressure sa trabaho, o even sa love life, di ba? Sana, before yung bago natin ipasok sa ulo, init ng ulo, mag-isip tayo, huminga ng malalim, then, just let it slide. Sayang ang natin, yung mauuwi tayo sa ganyang aksidente. Later on, pagsisisihan natin. Ayun na nga, kung friend, lalo na ngayon, magsa-summer na. Nako, malamang marami na maiinit ulo dyan. Isasabay sa panahon. Kung friends, maraming salamat po. Maraming salamat din. Akala ko kung ano ang topic ko. Akala ko yung isang topic kasama ko sa Hindi, Quezon City. sige, bago tayo before we let you go, ano bang kwento doon? May, kasama siya sa konseho dati. Well, kasama ko siya sa council niyo na siya sa nagpasa ng majority yung bawal bastos ordinance. That was 2016. If I can vividly remember, siya yung majority, ako minority floor leader. So pinasa po namin yan. Dito sa Quezon City yan. Quezon City, and it happened Congress in Quezon City rin. So may existing ordinance, yung bawal bastos ordinance. Kumbaga,
Dapat alam niya. Kumbaga galit siya sa bastos. May kasama pa kayong mga catcalling, kanyan. Nandun din yan. Meron pa nga gender and development code kaming kasama pinasa doon eh. Yung Pero kung JED. nakasama ba doon sa resolution nyo yung bawal imagination, ganun. Wala pa ata yung ganun eh. If I can recall eh. Ayun nga ang nakakalungkot. Dapat alam niya, Kong Yes. Franz, di ba? Kasi in Quezon City, I'm not saying this because I'm from Quezon City, no. Kami nauna sa mga ganito dahil yung talagang equal kami, di ba? Yun nga, very landmark na Legislation yun eh. Legislation yun. Nandito sa Quezon City nagsimula. May advice ba kayo? Alam na niya siguro yun. Maraming salamat, Kong Thank you Franz. very much. My pleasure. Okay. Ayan po, di ba, ang gaan lang ng usapan natin, Correct. no? Hindi uminit ulo natin. Dahil mamaya, nasa kalsada tayo mamaya lahat. Maraming salamat, Kong Franz. Thank you very much. Yan po si Congressman Franz Pumaren mula sa 2 Distrito ng Quezon City at chairperson po ng House Committee on Transportation. Thank you, Kong. Thank you, Kong. Thank you, Kong. Ingat po, ingat po, ingat po.